Hello, isang magandang gabi mga kababayan. Ang gagawa natin ng reaction ngayon yung napanood ko ay isang vlogger na nagngangalang Epipanyo Labrador. Hindi ko alam kung ano nakain ng taong ito eh. Bakit ganito na lang ang galit niya sa INC? Tagapamahalang pangkalatang kay Eduardo B. Manalo. Sobra po ang galit niya mga kababayan, mga kapatid. Dahil siguro sa sinusuportahan niyang mga kandidato. Kaya ito nagkakaganyan. Parang nalipasan ng gutom. Ito lang masasabi ko sa'yo, Epipanyo Labrador. Baka sa ngayon, sarili mong kaluskos, umiihi ka na sa pantalon mo. O kaya, huni lang ng butike, nanakbo ka na. Dahil sa ginawa mo. Hindi mo pinag-iisipan yung nagawa mo eh. Kung nakakatulong ba sa bansa natin? O nagpadagdag ka lang ng gulo sa mga kababayan natin? Binabatikos mo yung ginawang kaisahan sa National Peace Rally ng INC. Bakit? May ambag ka ba doon? May ambag ka ba sa bansa natin? Wala kang ambag eh. Makapagsalita ka. Nakapanginig ka ng laman eh. Kung alipustain mo ang kay Eduardo B. Manalo eh. Kala mo kung sino kay. Hindi mo ba alam milyon ang kapatid na iglesia sa buong Pilipinas at sa buong mundo? Pero sumusunod kay Eduardo B. Manalo. Bakit? Dahil sobrang mahal ng mga kapatiran at respeto. Dahil yun ang doktrina namin. Pero ikaw alam ko hindi mo naman naintindihan yan eh. Kaya ka nagkakaganyan. Siguro dahil sa pera. Gusto mong sumikat o gusto mong kumita ng malaking pera dahil pinatikos mo nga ngayon si maraming manonood. So ayan, sikat ka na. Ano ba pala mo? Pera? Okay, nagkapera ka. Pero yung kinita mo bang pera na yan? Sapat ba yan sa mangyayari sa'yo? Anong mangyayari sa'yo? Ito. Ilan ang miyembro ng INC? 1 million, 2 million, 3 million, 4 million, 5 million, 6 million, 7 million sagad. Magpalagay na natin dyan, 1 million o 100,000 na lang o 20,000 na lang, pinakamababa, ng mga kapatid na may kakayanang mag-asunto sa'yo o mag-file ng demanda. 20,000 na kapatid. Pag-aksayahan ka ng panahon, mag-file ng demanda laban sa'yo. Epipanyo Labrador. Saan ka pupulutin? Makapudpud na yung paa mo kapabalik-balik sa korte, hindi pa tapos yung kaso mo. Dahil sa dami ng korte sa iba't ibang panig ng ating bansa, sa ibang bansa, may mga kapatiran din doon na mag-file sa'yo ng kaso. Ano mangyayari sa'yo, Epipanyo? Grabe ka, wala namang ginawang masama sa'yo ang INC. Ba't ka nagkakaganyan? Ito na mga kapatid, panoorin natin sabay-sabay. Panginig ng laman tong taong to. Itong ano ng Iglesia ni Cristo, si Yan, Eduardo, mga kapatid. isang magandang putang ina mo ka. Ayan. Ha, Eduardo, Manalo, mukhang pera ka, talagang demonyo ka. Ilang bilyon ang binigay sa'yo?
Tarantado ka. Teka lang. Ba't mo nga pala minumura yung kay Eduardo Manalo? Anong ginawang masama sa'yo ng kay Eduardo B. Manalo? Makapagmura ka ganyan, wagas. Tanggalin mo yung mask mo. Ah, kala ko ba matapang ka? Ba't ayaw mong pakita yung mukha mo? Sobrang tapang mo, di ba? Tiyatago mo yung mukha mo kahit balutin mo pa ng mukha mo na yan. Kahit balutin mo pa yan. Walang silbi yan. Labrador. May ebidensya ka ba na binayaran ang kay Eduardo Manalo para magsagawa ng peace rally? Akala ko ba pro-government ka? Pag bumatikos ka sa ibang politiko, sabihin mo, magpakita ng ebidensya. Ikaw, may ebidensya ka ba na binayaran ng kapatid na Eduardo Manalo? May ebidensya ka? Baka wala kang ebidensya. Ma-cyber libel ka. Tuloy natin mga kapatid. Cristo, puro putang ina mo ka, Eduardo Manalo. Mo? Bastos talagang tabas ng bunganga nito mga babayan. Inumura niya ng tagapamahala na wala namang ginagawang masama sa kanya. Kiki ka ng ina mo. Grabe ka. Hindi ka pa kinidlatan ngayon. Wala akong pakialam sa inyo kahit 1 trilyon pa kayong mga taga-Iglesia ni Cristo. Sa puntong ito. Aba, pakatapang naman pala nito Grabe, sa sobrang tapang mo, nagtakip ka ng mukha mo Ipapanyo Labrador. Sobrang tapang nito mga kapatid Tingnan yung mukha nito. Sa sobrang tapang, nagtakip ng mukha Ayan Di ba? Sobrang tapang. Mukhang hindi ka na natutulog Makain ka pa ba? Sa puntong ito, hindi nyo matatakot si Epifanio Labrador. Mga gunggong kayo, mga diputa. At sino naman ang nananakot sa iyo, Labrador? Wala naman Ikaw lang nagsabi niyan. Ngayon, takot ka na talaga. Kahit sarili mong kaluskos, mananakbo ka, matatakot ka kahit punin ng butiki. Oo. Sa ginawa mo na yan, hindi natin hawak ang isip ng tao, Labrador. Kaya, ayusin mo ang buhay mo. Kaya ikaw, Manalo, yung itsura mo na parang mongoloid kang demonyo ka? Ikaw, ano itsura mo? Hiyang-hiya naman kami sa'yo, Epifanio Labrador. Napakapogi mo. Para ka namang tubol. Grabe itong taong ito. Kumita ka lang ng pera. Kahit walang hiya ka ng tao. Kumita ka lang. Tama ba yan? Kaya hindi umayasinso yung bansa natin Panawagan ng ANC, kapayapaan. Anong ginagawa mo? Kapayapaan ba yan? Galit. Galit yung namumuo sa dibdib mo, Epifanio. Sinasabihan kita umayos ka. Hindi porket leader ka ng Iglesia ni Cristo, untog ko yung ulo mo Tagal ko nang... Ano? Iuntog mo yung ulo ng kay Eduardo Manalo? Aba, grave threat yan. Epifanio. Grave threat yan. Yan. Akala mo kung sino ka kung makapagbanta. Subukan mo kayang pumunta sa Templo Sentral ng Iglesia. Mga to ka dun. Sabihin mo, tao po.
Andyan po ba ang kay Eduardo Manalo? Pag sumagot yung mga bantay doon, bakit po? Sabihin mo, iuntog yung ulo. Tingnan ko lang. Ah, o kaya itapat mo sa oras ng pagsamba. Baka kurot lang ng mga kapatiran eh. Buto na lang matira sa'yo pag kinurot ka ng mga yon. Sa dami ng kukurot sa'yo. Epipanyo Labrador. Bagay na bagay sa'yo yung pangalan sa kapilyedo mo yun. Alam yan na ang Iglesia ni Cristo talagang mga kriminal yung mga, kaya nga lalakas ng loob ng mga yan eh. Tukuhan talaga ng Iglesia ni Manalo. Pera lang pala katapat. Kriminal? Saan mo na naman nakuha yan? Bintang na naman. Epipanyo. Mahilig ka pala talaga magbintang eh. Tapos pag bumatikos ka, kala mo kung sino ka eh. Labrador. At ninyo mga yawa kayo dyan. Tapos ang gaganda ng suot ninyo. Kala nyo mga santo kayo, mga demonyo kayo. Gago talaga tong Iglesia ni Manalo na to. Di puta kayo. Mga putang ina ninyo. Mga gago na mga Iglesia ni Manalo. Ikaw, ano? Labrador, aso? Tahol ang tahol? Bagay sa'yo yung apelyido mo, Labrador. Taholan ng tahol. Nagmas ka pa, oh. Mga kababayan, mga kapatid. Nagmas pa, oh. Kahit balutin niya ng tila yung ulo niyan, eh. Makikilala pa rin yan ng mga kapatiran, eh. Nakakasiguro ka ba na walang INC dyan sa kapitbahay mo? Epipanyo, tanong ko lang. Nakakasiguro ka ba na walang INC dyan sa kapitbahay mo? Sinasabi ko sa'yo, hindi ka nag-isip bago mo ginawa yan. Epipanyo. Ngayon, magbalot ka na ng mga damit mo, lahat ng gadget mo, i-ready mo na. Doon ka mag-vlog sa loob ng kulungan. Sure yan. Sure yan. Hindi palalagpasin ng tagapamahala yan. Tatadta rin ng kaso ito, mga kababayan. Kahit yung mga kapatiran na may kakayahan na mag-file ng kaso dito sa tao na ito dahil inalipusta niya buong INC. Buong INC. Kaya maghanda ka na. Sa loob ka ng kulungan magbablog. Kung papayagan ka pang mag-vlog. Pero kung tatanungin niyo ako kung tinitira ko ba dito yung leader ng Iglesia ni Cristo, yes, dahil gago. Dahil si Raul. Kita mo? Inamin mo. Ito yata yung yung napapanood niya na isang pinuno natin na mahirap na magsalita pero parang ginagaya niya yung style eh. Ito yung resulta nung nananawagan din ako sa gobyerno natin. Na sana, pag may mga ganitong klaseng tao, hindi na dapat pinapalagpas. Dapat ultimano dinadampot na itong mga ito. Para hindi na pamarisan. Nakita po ninyo yung style niya. Yung style. Parang ganun na ganun sa mga napanood ninyo. Kaya yun ang napulot na kaya sana sa gobyerno natin magawa na ng action itong mga ganitong mga nagkakalat sa social media. Wala nang respeto, wala nang paggalang sa batas, wala nang paggalang sa mga namumuno. Nihirakan na yung ating batas. Baliwala na yung batas natin. Kaya sana po magawan man ng paraan ito ng ating gobyerno. Para lahat ng mga taong katulad nito ay magkaroon ng takot na gumawa ng vlog na ganitong klase ng vlog. Gunggong ka.
Tangina kung di lang namin alam na kaya lang naman kayo lumalago ng ganyan dahil pinipilit ninyo yung mga membro ninyo na mag-abuloy. Pag hindi nag-aabuloy, titiwalag ninyo mga diputa kayo. Kala ninyo O, kanino ba nakapangalan yung mga ano yan? Ano sabi mo, Labrador? Pag hindi nakapag-abuloy yung mga kapatiran ay itinitiwalag, pinipilit. Ang hirap sa'yo Labrador nagbintang ka talaga. Subukan mong mag-INC Labrador. Subukan mo munang umanib sa Iglesia ni Cristo. At pag napatunayan mo, yung sinasabi mo na pinipilit mag-abuloy, at pag hindi nakaabuloy ay tinitiwalag, saka ka magdaldal, Labrador. Wala ka. Baka hindi ka pa nga nakapasok sa loob ng kapilya ng Iglesia ni Cristo Ganyan na yung pagbibintang mo. Labrador. Tuloy natin mga kapatid, mga kababayan. Mga property. Sa isang tao lang. Tika lang. Oy, for your information, Labrador. Hindi po nakapangalan sa kahit kaninong tao ang property ng INC. Labrador. Ang property ng INC ay nakapangalan sa INC. Hindi po nakapangalan kay Eduardo Manalo o kahit sa kaninong Manalo. Tandaan mo yan. Bago ka magsalita ng ganyan. Cyber libel is waving sa'yo. Kaya sinasabi ko sa'yo, ngayon pa lang mag-impake ka na ng damit mo, mga gadget mo, para doon ka sa loob ng kulungan mag-vlog. Kung papayagan ka pa mag-vlog. Loy. Sira ulo kayo. Kaya mga kababayan ko, isa po sa banta ng ating bansa, uulitin ko, ay ang Iglesia ni Manalo. Yan mo, Nung isang banta sa gobyerno, ang INC, pinagsasabi mo, Labrador. Paanong isang banta ang INC sa gobyerno? Sinusuportahan nga namin yung panawagan ng Pangulong Bongbong Marcos na itigil na ang impeachment kung makinig yung mga namumuno. Yun ay pakiusap lang at yun lang din ang sa aming mga INC, pakiusap na wag nang ituloy. Magbati-bati na, mag-focus na lang sa suliranin ng bansa. Dahil wala namang maidudulot yan. Ngayon, kung talagang nagkasala, mayroon po tayong mga korte. Opo. Siguro naman po, hindi naman po magpapabaya yung mga korte natin. Ngayon, kung hindi man makasuhan, ang Diyos pa rin ang gagawa ng paraan. Pero ang sa amin, wala kaming pakialam sa politiko. Kung may mga politikong nagsalita doon, politiko nila yun, wala kaming pakialam sa politiko. Ang sa amin, sumunod kami sa doktrina at sa tagapamahala namin. At kami ay nakiisa sa panawagan na magkaroon ng kapayapaan ng ating bansa. At yun ay sama-samang ipinalangin. At yun ay magkatotoo. Tandaan mo yan, Labrador. Kaya sa ginawa mo, Labrador, antayin mo yung sumpa ng Panginoong Diyos sa'yo. Sa ginawa mo sa kapatid na ka Eduardo B. Manalo at sa buong INC. Tandaan mo yan, Labrador. Ayun na nga, mga kapatid. Huwag po sana nating awayin to si Labrador. Yan. Bagkos ay atin siyang kaawaan dahil hindi po niya alam yung kanyang pinagsasabi. Ang INC po ay handang-handang magpatawad sa iyo, Labrador, kung ikaw ay humingi ng
kapatawaran sa nagawa mo. Kaming mga kaanib ay handa-handang tanggapin ka, patawarin. Dahil tao ka lang, nagamit ka lang kung sino man ang gumamit sa'yo. Sana po ay humingi po kayo ng tawad, lalong-lalo na sa tagapamahalang pangkalahatan. Dahil for sure, hindi ka talaga palalagpasin. Uulanin ka ng demanda. Maniwala ka sa akin, Labrador. Ngayon pa lang, usapan ka na sa buong bansa sa ginawa mo. Kaya sabi ko sa'yo, maghanda ka ng damit mo, mga gadget mo, baka sa kulungan ka mag-vlog. Pero bago pa mangyari yan, sana humingi ka ng tawad sa tagapamahala ng ANC at sa buong ANC. Baka mapatawad ka pa. Dahil handang-handa naman kami magpatawad. Dahil yun ang utos ng Diyos. Kaya sana, magbago ka na. Brother, baguhin mo yung style ng pagbablog mo. Hindi nakakatulong sa mamamayan. Sa halip na tayo'y magkaisa, magtulong-tulong para sa ikaunlad ng ating bansa. Sumunod tayo sa batas. Kung mayroon tayong malayang pamamahayag o malayang ng mga saloobin natin, sana po, huwag na tayo lumagpas sa boundary. Sundin natin kung ano yung nakasaad sa batas. Kung hanggang saan lang yung boundary ng malayang pamamahayag. O malayang paglabas ng saloobin at opinion natin. Lagi nating isipin na may batas para hindi po tayo nagkasala. So, ayan lang, mga kapatid. Sama natin si Brother Epipanyo Labrador na magbagong buhay na. Sama natin sa panalangin. Sana, huwag siyang magaya kay Ananias at sa kay Sapphira. Ano mga kapatid? So, yan lang mga kapatid. Bye-bye. Ingat po tayong lahat.